natin Bible sa Gospel according to St. Matthew chapter 13 verses 44 up to 52. Matthew chapter 13 verses 44 up to 52. Okay, andyan na po tayo. Okay, Matthew chapter 13 verses 44 up to 52. Again, the kingdom of heaven is like treasure hidden in the field, which a man found and hid, and for joy over it, he goes and sells all that he has and buys that field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant seeking beautiful pearls, who, when he had found one of great price, went and sold all that he had and bought it. Again, the kingdom of heaven is like a dragnet that was cast into the sea and gathered some of every kind, which, when it was full, they drew to shore, and they sat down and gathered the good into vessels, but threw away the bad. So it will be at the end of the age. The angels will come forth to separate the wicked from among the just, and cast them into the furnace of fire. There will be wailing and gnashing of teeth. Jesus said to them, "Have you understood all these things?" They said to him, "Yes, Lord." Then he said to them, "Therefore, every scribe instructed concerning the kingdom of heaven is like a householder who brings out of his treasure things new and old." The Gospel of our Lord. Halipin na namin sa Diyos. O Lord God, dalangin po namin na samahan niyo po ang aming pakikinig ng iyong salita. Tanglawan niyo po ang aming pangunawa, O Lord God. Nang sa ganon, lubusan po namin maunawaan ang mystery ng iyong gospel, ang mystery ng iyong salita. And we will be able to appreciate, O Lord God, how blessed we are to know you, how blessed we are to receive salvation through your Son, Jesus, O Lord. And Father, kami po ay lubusang nagpapasalamat sa mga biyaya mong ipinalasap sa taong nakalipas. Dalangin namin na samahan niyo po ang aming mga buhay sa panibagong taon na ito, Panginoon. At masasabi namin, Lord, the best of your blessings is yet to come sa aming mga buhay. Inangkin po namin, Lord, na surely goodness and mercy shall follow us all the days of our life. In Jesus' name, amen and amen. Pwede na po tayo magsipo. Happy New Year po sa inyong lahat. Maligaya ba ang bagong taon nyo? Mga sagot nyo, parang hinahanap nyo ang New Year sa Pilipinas. Ano? Okay, bago ako magpatuloy on behalf of the church, gusto kong i-welcome ang ating kapatid na kay po ni Sister Yoli, Sister Auntie? Nelly. At saka, sorry, nakalimutan ko ulit. Sister Malu, or Marilu, Sister Nelly at Sister Malu. Salamat po sa pagpunta niyo rito. Kami po ay lubos na nagagalak na makapiling namin kayo sa hapong ito. Medyo, pasensya na, natanong ko ng pangalan kanina, medyo marami lang akong iniisip. Tatawagin namin kayo mamaya, pero bago sa pakikinig ng salita ng Lord, nais naming malaman nyo na lubos kaming natutuwa at nagagalak kapag meron kaming nakikitang mga bagong mukha. Amen. At dalangin ko sa Lord na siya magpala sa mga buhay ninyo. Amen? Okay. Gusto ko lang pong susugan yung topic natin last week. Baka magtanong yung wala, halatang hindi nanonood sa YouTube. Ano pong yung topic last week? Parable of good seed. Very good. Okay, so, last week we have studied the parable of the good seed, wherein the field is the world. This week or today, we will study another parable of the kingdom of heaven, wherein it is compared to a treasure hidden in the field. Amen. Kayo ba yung nakakasumpong ng kayamanan? Amen. Amen ba? Amen. Nasaan yung nasumpungan niya? Trabaho dati. Okay, pag-aralan natin mamaya yan. Okay,
So sabi po niya doon, ang paghahari daw po ng Diyos ay kagaya sa isang kayamanan na nakatago sa isang lupain. Tanong ko po, bakit po itinatago ang isang kayamanan? Para? Para hanapin? Para? Wala makapagnakaw. Okay? Para hindi manakaw. Nobody can steal. Okay? At maliban pa doon? Very good point. Yung magaling lang makakuha. Para? Para yung magaling lang makakuha. Para di ba alam ako mayaman? Ha? Oo, para hindi malamang ikaw mayaman. Biruin mo ba naman? Meron ka bang nakikita ng talagang mga milyonaryo na talagang pinangalandakan yung kanilang account sa Facebook? Pinupost yung kanilang pera sa Facebook? Kung tutuusin nga, kung sino pa yung tunay mayaman, hindi yan nagpapakitang gilas. Kaya yung mga, hindi ako impressed, or wala akong tinutukoy, hindi ako impressed doon sa mga tao para ma-hepatitis ba na, yung ginto dito, parang bigat-bigat na, halos magbitas, Bisaya na ata yun, magpunit-punit na yung tenga kasi ang bigat ng mga hikaw. Hindi ako impressed doon kasi yung tunay na mayaman, nagpapadisguise yun. Personal preference mo yan, pero personal preference ko rin na hindi ma-impress kaya hindi nyo ako makitaan ng alahas. Wala. Siyempre, relos, kailangan ko rin yan. Kailangan magdudukot pa ako. Sing-sing. Siyempre, bakit naman parang sabi, ay, Pastor Bilan, di baka ako bumili ng reading ring. Hindi naman considered na ano yan. Okay, so, we have treasure to keep it a secret or not stolen. Nasusundan niyo po ba? Okay, maliban pa po doon, to keep it out of interest to other people. Kasi pag nalaman na mayaman ka or mayroon kang kayaman ng itinago, ano kung mag-iinteresan ka? Kaya nga sa Pilipinas, nabanggit ko nga po sa inyo, sa Pilipinas, bawal po mag-text sa loob ng bangko kasi maraming nagbibigay ng tips sa mga home upper, sa mga snatcher, na kung sino yung nag-withdraw ng malaking pera, tinitext nung nandoon sa loob, pagdating sa labas, nanood up. So pag-iinteresan ka, may inan na yung kilala kang mahirap o pobre, walang nagkaka-interest sa'yo. Pero sa puso mo, alam mo, mayaman ka. Okay. Maliban ka mo doon, ayaw mo manakawan dahil you want to maintain your possession. Pag mamayari mo yun eh. Pag nanakaw yun, hindi na ikaw ang nagmamayari. Bakit? Sino ba gusto maagaw yung kanilang kayamanan? Ni kahit boyfriend na, ni kahit asawa, ayaw nating maagaw. Pwera na lang doon sa ayaw mo, pinamimigay mo na, oh, iyo na. Okay, so ang end natin sa topic na ito is for us to understand that and appreciate how valuable the kingdom of God so as to venture all for it. Pastor, ano yung venture? Nag-nosebleed kami doon na. Maging ako man, ang venture ay an undertaking that is dangerous, daring, or uncertain outcome. Nag-take ka ng risk. Another meaning ng venture is a business enterprise involving some risk in expectation of gain. So, maraming tao hindi nakapag-venture, hindi nag-take risk, hindi nag-dare, walang lakas ng loob, walang guts, walang courage na maglingkod sa Lord or i-prioritize ang kingdom ng Lord because they don't value the kingdom of God as a heaven treasure. Nasusunod. Pero pag lubusan po natin na intindihan na ang paghahari pala ng Diyos ay parang isang kayamanang nakatago, hindi mo panghihinayangan, iwan ang isang bagay. Amen ba? Parang ang mga amen nyo, parang ang pina. Amen. Okay, so meron tayong ilang puntong bigyang pansin. Una is the hidden treasure, which is the kingdom of God. Ito po ay inahalintulad, inilarawan sa isang talinghaga. Ganito po kasi yan. Kapag sinasabi pong hidden, cannot be seen on the surface. Amen ba? Amen. So, sa isang attend mo ng prayer meeting, sa mababaw na pag-attend mo, pakikinig ng Word of God, hindi mo makikita ang kayamanan ng paghahari ng Diyos.